akong baba. Sir Jupiter, may mga gabing kahit anong pilit mong ipikit ang mga mata mo, hindi ka tinatablan ng antok. Para bang may kung anong bumubulong na may nangyayaring hindi mo dapat palampasin. Ganon ang pakiramdam ko nung gabing yun. Mainit ang hangin at rinig ko ang kuliglig sa labas. Doon ko napansin si Papa. Maingat siyang bumangon, nagsuot ng t-shirt at dahan-dahang lumabas ng bahay. Wala siyang binuksan na ilaw, walang kahit anong ingay. Para bang ayaw niyang may makapansin sa pagtayo niya. Sa mga huling linggo, ilang beses ko na yung napapansin. Pero nung araw na yun lang ako naglakas loob na sundan siya. Hindi ko alam kung ano ang makikita ko. Tahimik ang daan papunta sa sapa, maliban sa kaluskos ng mga damo sa ilalim ng tsinelas ko. Madilim ang paligid pero kabisado ko ang daan kasi doon ako madalas maglabad dati. Habang papalapit ako may naririnig akong mahinang tawa. Hindi malakas pero malinaw na para bang babae. Dinig ko rin ang boses ni Papa, mababa at pabulong. Hindi ko marinig ang mga salita pero sapat na para bumilis ang tibok ng puso ko. Pagdating ko sa may puno ng balete, huminto ako. Doon ko sila nakita. Si Papa at yung babae. Nakaharap si Papa sa kanya, nakahawak sa kamay at may ilaw ng flashlight na nakatapat sa lupa. Hindi ko alam kung bakit pero may kung anong nakakapanindig balahibo sa ayos nilang dalawa. Parang sobrang tahimik ng paligid kahit na nag-uusap sila. Pinilit kong magtago sa likod ng puno. Nakatungo si Papa at yung babae naman ay nakangiti lang. Maganda siya, yung tipong simple pero may kakaibang dating. Makinis, maputi at parang laging malamig ang itsura ng balat. Ang hindi ko maintindihan, Sir Jupiter, ay kung bakit parang kilala ko siya. Hindi ko pa siya nakikita ng malapitan noon pero parang matagal ko na siyang nakita. Naisip ko noon na baka dahil ilang beses ko na rin napansin si Papa na kausap ang isang babaeng halos ganun ang itsura. Malapit sa palengke o minsan sa tapat ng chapel. Lagi lang siyang tahimik, nakayuko at parang laging may hinihintay. Matagal silang nag-usap. Si Papa minsan tatawa ng mahina tapos biglang mananahimik ulit. Maya-maya parang may sinabi yung babae kasi biglang humawak si Papa sa dibdib niya. Doon ako natigilan. Hindi ko alam kung masama ba ang loob niya o may sakit siya o may sinabi lang yung babae na tumama ng malalim. Gusto kong lumapit, gusto kong tanungin kung ano ba ang ginagawa niya ron. Pero nanatili lang akong nakatayo na parabang may pumipigil. Hanggang sa sandaling tumingin sa direksyon ko yung babae. Hindi mabilis, hindi rin nagulat. Parang alam niya na nandun ako simulat sa pool. At kahit madilim sigurado akong nakangiti siya. Umuwi akong hindi na naghintay. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Yung makita kong may ibang babae si Papa o yung pakiramdam na parang mas malalim pa ron ang nangyayari. Akala ko galit lang ang mararamdaman ko ng gabing yon, pero sa totoo lang, may halong takot na hindi ko maipaliwanag. Sir Jupiter, ako nga po pala si Micah, 22 anyos, taga Laguna, at dito na po ako lumaki. Baryong maliit lang, iilang daan ang konkretong kalsada at halos magkakamag-anak ang mga tao. Dati maingay dito tuwing hapon lalo na kapag may nagbibideoke o nagkwekwentuhan sa tindahan ni Aling Tere. Pero nitong mga nakaraang buwan parang mas madalas na ang katahimikan kaysa sa tawanan. Siguro dahil marami na ring umaalis, naghahanap buhay sa Maynila o kagaya ni Mama tumatanda sa ibang bansa. Si Mama, ang pangalan niya ay Lina.
OFW sa Kuwait. 6 na taon na siyang hindi umuwi. Ang dahilan daw ay para sa kinabukasan ko at ng pamilya. Nung una naiintindihan ko, pero habang tumatagal napansin kong tuwing may kinabukasan kang pinaghahandaan, parang may kasamang kapalit. Minsan oras, minsan pamilya. Si Papa Arturo dati siyang karpintero. Matagal na siyang walang regular na trabaho kaya kung may nagpapagawa sa baryo siya agad ang tinatawag. Mabait si Papa, tahimik pero parang palaging pagod kahit wala naman siyang ginagawa. Noong una tuwing magkausap kami ni Mama sa video call, si Papa ang laging maingay. Siya pa ang nagkikwento ng mga nangyayari rito pero nitong mga nakaraang taon, bihira na siyang sumabay sa tawag. Minsan busy daw, minsan tulog na raw. Hanggang sa nasanay na lang kaming dalawa ni Mama na mag-usap ng kami lang. Ako ang natirang kasama ni Papa sa bahay. Maliit lang ang bungalow na pinatayo ni Mama bago siya umalis. Madalas akong nasa bahay lang, nag-aalaga ng halaman o nag-o-online selling ng damit at sabon at paminsan nag-aasikaso ng mga bayarin. Tahimik lang ang buhay namin. Hanggang nagsimula kong mapansin na may mga gabing hindi umuuwi agad si Papa. Nagsimula yun mga 3 buwan bago ko siya sinundan sa sapa. Noong una, simple lang. Sinasabi niyang may inuman sa kabilang kanto o may pinuntahang kaibigan. Pero habang tumatagal, iba na ang kilos niya. Palaging parang balisa. Laging malinis ang suot, laging bagong gupit at minsan, naaamoy ko ang pabango sa kwarto niya na hindi niya naman dati ginagamit. Isang gabi nagising ako kasi may tunog ng cellphone mula sa kusina. Kinuha ko yung phone ni Papa kasi akala ko si Mama ang tumatawag. Pero hindi. Nakita ko lang na may pangalang Lynette na ilang beses nang nagre-ring. Hindi ko siya kilala at nung tinanong ko si Papa kinabukasan, simpleng sagot lang ang binigay niya. Kaibigan lang. Hindi ko na pinilit pero mula noon iba na ang pakiramdam ko. Lumipas sa mga araw at si Papa lalong naging mailap. Lalo siyang gumigising ng gabi tapos biglang lalabas. Walang paalam. Minsan maaga siyang umuwi pero parang tulala. Kapag kinakausap ko hindi agad nakakasagot. Parang may iniisip. Parang may pinakikinggan. Noong una iniisip kong baka stressed lang o baka may problema sa kalusugan. Pero nang makita ko siya noong gabing yun, nakikipagkita sa babae sa ilalim ng balete, alam kong hindi lang basta problema yun, hindi rin basta tukso. Kinabukasan, sinubukan kong ipagpatuloy ang normal na routine. Naglaba ako, nagluto at nagbenta ng sabon online. Pero sa bawat tawag ni Mama, hirap akong magpanggap na walang nangyayari. Lagi niyang tinatanong kung okay si Papa at palagi kong sinasagot na oo. Ayoko madagdagan pa ang bigat niya sa abroad. Sapat na sa kanya ang pagod, init at lungkot ng pagiging malayo. Pero habang pinipilit kong manahimik, napapansin kong may mga kakaibang bagay sa bahay. Minsan, pag-uwi ni Papa, amoy ilog siya. Parang pinaghalong putik at bulaklak. Minsan naman may mga tuyong dahon ng balete sa sahig ng sala kahit sarado naman ang bintana. At minsan, habang naglalaba ako sa labas, parang may babaeng dumadaan sa gilid ng bakod. Maputi, nakaputing bestida, mahaba ang buhok. Hindi ko nakikita ng buo pero lagi kong naaamoy yung pabango ni Papa pagkatapos niyang umalis. Hindi ko pa rin sinasabi kay Mama, ang hirap, Sir Jupiter, kasi paano mo isusumbong ang isang bagay na ni ikaw mismo hindi sigurado? Paano mo ipapaliwanag ang kutob na baka ang iniisip mong kabit ay may dalang mas malalim na panganib? Hindi ko rin alam kung anong mas kinatatakutan ko, ang posibilidad na niloloko ni Papa si Mama o ang pakiramdam na may kung anong kakaibang nangyayari sa amin na hindi ko pa kayang pangalanan.
Sir Jupiter, pagkatapos ng gabing yun, hindi na ako nakatulog ng maayos. Paulit-ulit sa isip ko yung imahe ni na Papa at ng babae sa may sapa. Yung mga kamay nila na magkadikit. Yung mahinang tawa ni Papa na parang matagal ko nang hindi naririnig. At higit sa lahat, yung mga paa ng babae. Maputi, malinis pero walang bakas ng putik kahit basang-basa ang damuhan. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na baka nagkataon lang. Baka mali lang ang nakita ko dahil madilim. Pero bawat pikit ng mata ko, siya ang lumilitaw. Kinabukasan, tahimik lang ako buong umaga. Si Papa naman parang walang nangyari. Nagluto siya ng itlog at sinangag. Tinawag ako para kumain pero halos hindi ako makasagot. Hindi ko alam kung paano ko siya titingnan. Yung paraan ng ngiti niya habang nagsasali ng kape, parang may binabalak. Parang may tinatago. Hindi ko alam kung galit ako o natatakot. Simula noon, naging madalas na ang pag-alis ni Papa sa gabi. Lagi niyang sinasabing may overtime daw sa opisina. Pero alam kong nagsisinungaling siya. Minsan, nahuli ko siyang nag-aayos ng buhok sa salamin bago umalis at may pabango siyang hindi ko pa naamoy dati. Hindi yung amoy barbershop o cologne ng lalaki, kundi parang halong bulaklak na hindi ko matukoy kung sampagita ba o rosal. Mabangong mabango pero may kung anong nakakailang na amoy sa likod noon, parang halimuyak na hindi bagay sa tao. Sa tuwing uuwi siya, laging 10 oras. Tahimik akong nagmamasid mula sa kwarto. Minsan naririnig ko siyang pabulong na kumakanta bago pumasok sa bahay. May tono, pero walang salita. At kapag dahan-dahan akong lumalapit sa pinto para silipin, biglang natitigil yung himig. Parang alam niyang pinapanood ko siya. Isang madaling araw, nagising ako sa tunog ng paghuni. Kala ko ibon lang, pero may ritmo, parang tao ang humuhuni. Dahan-dahan akong bumangon. Madilim sa labas pero maliwanag ang buwan at mula sa bintana, nakita kong kumikilo sa mga dahon ng balete sa may sapa kahit walang hangin. Huminto lang yung paggalaw ng isarako ang kurtina. Noon ko lang napansin na may amoy sa paligid. Yung pabango ni Papa. Pero mas matapang, mas sariwa, parang galing sa mismong lupa. Lumipas ang ilang araw at sinubukan kong ibalik sa normal ang lahat. Pero hindi ko mapigilan ang mga bagong napapansin. Si Papa masyado ng tahimik. Hindi na siya nanonood ng TV. Hindi na rin nagbubukas ng ilaw sa sala kahit gabi. Minsan nadatnan ko siyang nakaupo lang sa dilim, nakatingin sa labas ng bintana. Nang tinanong ko kung okay lang siya, ngumiti lang siya ng marahan at sinabing, masarap ang hangin. Pero walang hangin nung gabing yon. Tahimik lang ang paligid, pati aso ng kapitbahay, hindi tumatahol. Isang hapon, habang galing ako sa tindahan, nakita ko siya. Si Lynette. Hindi ko alam kung paano ko siya tatawagin noon, pero siya yung babaeng nakita ko sa sapa. Nakasuot siya ng simpleng puting blouse. Maayos ang buhok at bitbit ang basket na may prutas. Nasa palengke siya at ang mga tindera parang hindi mapakali habang nakatingin sa kanya. Hindi dahil maganda siya, kundi dahil kakaiba ang dating niya. Malinis, sobrang linis, parang hindi natatablan ng alikabok kahit tirik ang araw. Nagkatinginan kami at ngumiti siya. Hi, Maika. Sabi niya, kalmado, parang matagal na kaming magkakilala. Hindi ko siya sinagot at hindi ko rin alam kung paano niya nalaman ang pangalan ko. Pag-uwi ko, masama ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung dahil sa init ng araw o dahil sa kung paano siya tumingin sa akin. Yung mga aso sa paligid ng palengke, narinig kong naglalagutan ng tahol pero napansin ko hindi sila nakatingin sa kanya. Parang umaalulong lang ng walang direksyon pero walang asong lumapit o tumingin kay Lynette mismo. Para bang may harang sa pagitan nila.
Kinagabihan habang nagluluto ako, tinawagan ako ni Mama mula abroad. Hindi ko masabi ang tungkol kay Papa. Nagkunwari akong ayos lang, na masipag pa rin siya, na okay kami. Pero habang nagsasalita si Mama, narinig ko si Papa sa labas ng bahay na parang may kausap. Mahinang boses, halos pabulong. Tumingin ako sa bintana pero wala akong nakita. Nang lumabas ako para silipin, amoy na amoy ko na naman yung bulaklak. Pagbalik ko sa loob, wala na siya sa labas. Pumasok na pala sa kwarto. Hindi ako nakatulog ng maayos, kaya kinabukasan sinubukan kong sulatin lahat sa notebook ko, parang diary o baka confession. Sinulat ko kung gaano ko kamahal si Mama, kung gaano ako natatakot na baka masira ang pamilya namin. Hindi ko alam kung magagalit siya, kung malalaman niya o kung maniniwala siya. Pero sa dulo ng pahina sinulat ko, hindi ako sigurado kung kabit lang ang babae. Baka hindi siya tao. Sinara ko ang notebook, nilagay ko sa ilalim ng unan. Pagdating ng gabi, may kakaibang lamig sa kwarto. Hindi yung normal na simoy ng electric fan, kundi malamig na parang galing sa ilalim ng lupa. Nang dumapa ako sa kama, may naamoy akong bango. Parehong-pareho sa pabango ni Papa. Paglingon ko, may nakapatong na mahabang buhok sa unan ko. Maitim, makintab, mahaba. Pero hindi akin. Maiksi ang buhok ko at mag-isa lang naman ako sa bahay. Tumayo ako agad. Sinilip ko si Papa sa kabilang kwarto. Tulog siya, pero may kakaiba. Nakangiti habang natutulog at mahina siyang humuhuni ng parehong tono na narinig ko nung madaling araw. Tiningnan ko ang mukha niya at sa dilim parang may liwanag na galing sa mata niya. Hindi buong liwanag, kundi yung katulad ng mata ng pusa kapag nasisinagan ng ilaw. Berde, malamig, parang nagmamasid kahit nakapikit. Dahan-dahan akong umatras. Bumalik ako sa kwarto ko. Nilako ang pinto at tinakpan ng kumot ang sarili ko. Pero kahit anong pilit kong ipikit ang mata ko, nakikita ko pa rin yung ngiti ni Papa at yung buhok na naiwan sa unan ko. Kinabukasan parang walang nangyari. Nagalmusal siya, nagsuklay at bago umalis hinawakan ako sa balikat. Mainit ang palad niya pero malamig ang paligid. Magluluto ako ng paborito mong tinola mamayang gabi ha, sabi niya. Tumangulang ako at hindi ko masabing natatakot ako noon. Paglabas niya, sinundan ko siya ng tingin hanggang sa kanto. Dumaan siya sa direksyong papunta sa sapa at doon sa ilalim ng balete may babaeng nakatayo. Nakaputing bestida, mahaba ang buhok at nakangiti sa kanya. Sa pagitan ng mga puno, parang saglit lang silang nagtagpo pero malinaw sa akin kung sino siya. Si Lynette. Dumating ang gabi at natuloy ang tinola. Pero wala akong gana. Habang kumakain, may naririnig akong humuhuni sa labas ng bahay. Akala ko hangin, pero malinaw na tunog ng babae. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Si Papa parang wala lang, tila sanay na sa tunog o baka siya mismo ang dahilan nito. Pagkatapos namin kumain, nagpaalam siyang lalabas saglit. Pagkatapos niyang umalis, tumakbo ako sa kwarto para silipin yung unan ko. Wala na yung buhok, pero naamoy ko ulit yung pabango. Mas matapang pa, parang may nag-iwan ng bakas ng halimuyak na hindi umaalis. Kinagabihan bago ako makatulog, may narinig akong boses sa labas ng bintana. Malambing, parang tinig ng babae, pero may sabay na bulong na parang alon. Hindi malinaw ang mga salita. Nakahiga ako, hindi gumagalaw. Nang tumingin ako sa labas, walang tao. Pero ang mga dahon ng balete ay gumagalaw kahit walang hangin. At doon ko naramdaman, may tumitingin sa akin. Hindi ko alam kung mula sa labas ng bintana o sa dilim ng loob ng bahay. Simula noon, hindi ko na alam kung alin sa kanila ang tulog tuwing gabi. Si Papa o yung nilalang na kumukontrol sa kanya.
Pagkalipas ng ilang araw mula nang makita ko si Papa sa may sapa, mas lalong dumami ang hindi ko maipaliwanag. Para akong nananaginip na hindi matapos-tapos. Kapag umaga parang normal ang lahat. Nag-aalmusal kami, nag-uusap kami tungkol sa mga simpleng bagay at lagi siyang may ngiti na para bang wala kaming problema. Pero sa gabi, nag-iiba ang mundo. Mas tumitindi yung amoy ng bulaklak sa hangin. Mas malinaw ang himig na naririnig ko mula sa labas. At mas nagiging kakaiba si Papa. Minsan, nagising ako ng bandang 2:00. Tahimik ang buong bahay pero malamig. Hindi yung lamig na galing sa hangin ng electric fan, kundi yung parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Bago pa man ako makabangon, naamoy ko na yung halimuyak na hindi ko maipaliwanag. Matamis, mabigat, at parang may kasama pang usok ng kandila. Nang ilapat ko ang mukha ko sa gilid ng kama, may mga bakas ng paa sa sahig. Basa, hindi ko alam kung galing sa labas. Sinundan ko ang mga bakas gamit ang tingin. Nagsimula sa ilalim ng bintana, dumiretso papunta sa pinto. Hindi ako makagalaw. Nang sa wakas ay naglakas loob akong bumangon, hinaplos ko yung sahig. Basang-basa talaga, parang tubig sapa. Niyakap ko yung sarili ko at dahan-dahang lumapit sa pinto para silipin si Papa. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko siyang nakahiga. Tulog. Pero nakangiti siya habang natutulog at mahina siyang humuhuni ng parehong tono na narinig ko noon sa labas. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na guni-guni ko lang yon. Baka dahil sa pagod lang ako, pero kinabukasan may naiwan pang bakas ng amoy sa loob ng kwarto ko at alam kong hindi na yon normal. Habang lumilipas ang mga araw, mas lumalakas ang takot ko. Wala akong masabihan. Si Mama tumawag mula abroad, masayang boses, excited sa plano niyang bakasyon. Hindi ko masabi ang tungkol kay Papa. Hindi ko kayang sirain ang kaunting saya ni Mama sa boses niya. Sinabi ko lang na maayos kami, na masipag pa rin si Papa, na walang nagbabago. Pagkababa ng tawag, umiyak ako ng tahimik. Simula noon, sinubukan kong isulat lahat sa notebook. Lahat ng nakikita ko. Naamoy ko, naririnig ko. Akala ko makakatulong para hindi ko makalimutan ang mga detalye. Pero habang sinusulat ko, mas lalo kong nararamdaman na totoo ang lahat. Sa pinakahuling pahina, sinulat ko, hindi ako sigurado kung kabit lang ang babae o baka hindi siya tao. Isang hapon, habang galing ako sa tindahan, bigla kong nakita ulit si Lynette. Hindi ko alam kung paano siya tatawagin, pero siya yung babaeng nakita ko sa sapa. Nakasuot siya ng simpleng puting blouse at may dalang basket ng prutas. Ang mga tao sa paligid hindi mapakali. Hindi dahil maganda siya, kundi dahil iba ang dating niya. Malinis siya, sobrang linis, parang hindi natatablan ng alikabok kahit terik ang araw. Para siyang putol sa ibang mundo. Pero nandito. Nagkatinginan kami, ngumiti siya sa akin at hindi ko alam kung bakit kilala niya ang pangalan ko, pero malinaw at banayad ang tono niya nang sabihin niyang, "Hi, Micah." Para akong napatigil sa daan. Hindi ko sa sinagot. May kung anong lamig na dumaloy sa braso ko. Yung mga aso sa paligid nag-aalulong pero wala namang tumitingin sa kanya. Parang may tabing sa pagitan nila. Parang hindi nila siya nakikita. Pag-uwi ko, masama ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung dahil sa init ng araw o sa paraan ng tingin niya sa akin. Pagpasok ko sa bahay, naamoy ko ulit yung kaparehong amoy. Mas matapang pa. Parang doon mismo nagmula. Si Papa nasa sala, tahimik. Tinitigan niya ako sandali, saka ngumiti. "Anong binili mo?" Tanong niya, pero mahina lang at halos bulong. "Bigas po," sagot ko at hindi ko siya matingnan ng diretso. Kinagabihan habang naghuhugas ako ng pinggan, narinig ko ulit yung pang-awit mula sa labas. Mas malinaw na ngayon.
Parang tinig ng babae pero may sabay na ugong ng alon. Hindi ko maunawaan ang mga salita. Lumapit ako sa bintana para silipin pero walang tao. Sa halip ang mga dahon ng balet sa may sapa gumagalaw kahit walang hangin. Hindi ko alam kung paano pero alam kong ako ang nilalapitan. Hindi lang si Papa. Ako na rin. Kinabukasan, nagising ako ng may kakaibang bigat sa dibdib. Bago ako bumangon, napansin kong may buhok na nakalatag sa unan ko. Maitim, mahaba, makintab, hindi akin. Maiksi ang buhok ko. Mag-isa lang ako sa kwarto. Kinilabutan ako. Sinilip ko si Papa sa kabilang kwarto. Tulog siya pero kakaiba ang mukha niya sa dilim, parang may liwanag sa mga mata niya. Hindi buong liwanag kundi yung katulad ng mata ng pusa kapag nasisinagan ng ilaw. Malamig, berde, parang nagmamasid kahit nakapikit. Nakangiti siya habang natutulog, humuhuni ng awit na hindi ko maintindihan. Umatras ako, halos mabangga ang pinto. Pumunta ako sa kwarto ko. Nilak ko ang pinto at tinakpan ng kumot ang sarili ko, pero kahit anong pilit kong ipikit ang mata ko, nakikita ko pa rin yung buhok sa unan ko at yung mata ni Papa sa dilim. Gabi-gabi inuulit ko sa isip ko na baka nagkakataon lang, baka may paliwanag. Pero habang tumatagal, mas mahirap paniwalaan yon. Hanggang isang gabi, habang pauwi ako mula sa tindahan, nakita ko siya. Si Lynette. Nakatayo siya sa tabi ng gate namin, walang sapatos. Mahaba ang buhok, nakangiti, kalmado ang boses niya. Nang sabihing, "Huwag mong pigilan ang tatay mo. Masaya siya." Para akong natigilan. Hindi ko siya kilala pero kilala niya ako. Yung boses niya parang nanggaling sa kung saan. Hindi lang mula sa harap ko at yung buhok niya gumagalaw kahit walang hangin. Hindi ako nakasagot. Dumiretso lang akong papasok ng bahay. Hindi na ako lumingon. Pero sa gilid ng mata ko nakita kong hindi siya kumikilos. Nakatayo lang siya roon, parang anino na nakadikit sa lupa. Pagpasok ko ng bahay, nakaupo si Papa sa dilim. Tahimik. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Parehong-pareho ang ngiti ni Lynette sa ngiti niya. Nang gabing yun, habang nakahiga ako, biglang tumugtog mag-isa ang cellphone ko. Yung awit na naririnig ko sa labas, yun mismo ang tinutugtog. Wala naman akong ganung kanta. Nang tumingin ako sa salamin ng bintana, nakita ko siya, si Lynette. Hindi sa labas, kundi sa refleksyon lang. Sa labas, wala namang tao. Bumukas ang pinto ng kwarto ko. Si Papa nakatayo, nakapikit, humuhuni ng parehong kanta at doon ko unang naramdaman na hindi lang si Papa ang nilalapitan niya. Ako na rin. Hindi ko alam kung paano ako natulog matapos yung gabing yun. Parang hindi na ako sigurado kung kailan ako nagigising o kung tulog pa ba talaga ako. Simula nang makita ko si Lynette sa refleksyon, para bang may manipis na tabing sa pagitan ng totoo at hindi, at dahan-dahan na itong nawawala. Kinabukasan, wala na si Papa nang bumangon ako. Iniwan niya yung tinolang niluto niya kagabi. Malamig na at amoy lupa na parang natuyong bulaklak. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta, pero napansin kong may mga bakas ng paa sa labas ng pintuan, hindi putik, ngunit parang tuyong damo na diniktik. Nagsimula yun sa labas ng bahay papunta sa silid ni Papa, tapos paakyat sa kwarto ko. Doon natigil sa may tapat ng kama ko mismo. Sinubukan kong tawagan si Papa pero hindi sumasagot. Wala ring signal ng umaga na yun. Parang sinadya. Bago ako pumasok ng banyo, napansin ko yung salamin sa may aparador. May bahid ng kamay. Hindi ko alam kung pawis o basa, pero may marka. 5 ang daliri. Mahahaba, parang masyadong mahigpit ang kapit. Sa banyo habang nag-aabang ng tubig, narinig ko ulit yung huni. Hindi na galing sa labas, sa loob na ng bahay, sa bandang kusina. Parang may kumakanta habang nagluluto. Paglabas ko, wala namang tao. Pero
Kumikilos yung sandok sa kawali, dahan-dahan na parang may humahalo. Hindi ako sumigaw, hindi ko alam kung bakit pero parang hindi ko kayang magpanik. Parang gusto ko lang tumingin. Nang tumigil yung sandok na amoy ko ulit yung halimuyak ng bulaklak. Mas matapang na ngayon at mas nakakasulasok. Lumabas ako ng bahay. Diretso ako sa tindahan para huminga ng ibang hangin. Pero habang naglalakad ako napansin kong tahimik ang paligid. Walang dumadaan, kahit aso, kahit batang naglalaro. Sa dulo ng kanto may isang babaeng nakatayo, nakaputing bestida at hawak yung basket ng prutas na nakita ko noon. Si Lynette. Hindi siya gumagalaw pero alam kong nakatingin siya sa akin. Nilakasan ko ang loob ko at dumiretso pa rin ako. Habang papalapit ako parang lalong bumabagal ang oras. Ang mga dahon sa paligid parang hindi humihinga. Pero nang mapansin kong dumadaan ako sa ilalim ng lilim ng balete, may narinig akong mahina, pamilyar na boses. Maika. Hindi galing kay Lynette yung boses. Galing sa kabilang gilid. Kay Papa. Nakatayo sa ron parang matamlay. Pero nakangiti. Magkaharap silang dalawa, si Papa at si Lynette. Parang magkasintahan. Pero may mali. Yung kamay ni Lynette nakadikit sa dibdib ni Papa. Hindi normal na hawak. Parang nakapasok sa mismong balat. Napaatras ako, napasigawan ng mahina pero bago pa man ako makatakbo, kumurap ang paligid. Parang kumislap ang hangin. Tapos biglang naglaho si Lynette. Naiwan si Papa, nakatayo lang. Nakatingin sa akin na parang walang alam. Maika, ba't ka nandito? Tanong pa niya. Hindi ako nakasagot. Nilapitan niya ako pero napansin kong basa ang paligid ng dibdib niya. Hindi pawis, hindi dugo, parang likido ng halaman. Malapot, berde at amoy dahon. Pag-uwi namin walang nagsalita. Dumiretso sa banyo, naglinis ng katawan at sumigaw mula sa loob. Huwag mong sabihin kay Mama na nakikita mo kami, ha? Hindi ko alam kung bakit niya nasabi yun. Hindi ko rin alam kung sino ang tinutukoy niyang kami. Kinagabihan, sinubukan kong tawagan si Mama ulit. Wala pa ring signal. Pero nang i-on ko yung data ng cellphone ko, napansin kong may bagong pangalan sa contacts ko. L. Wala naman akong kilalang ganon, pero nang i-check ko ang number, pareho sa ginagamit ni Papa. Nag-type ako ng, sino ka? Hindi pa ako nakakailang segundo may reply na agad. Ako to, yung kasama ni Papa mo. Nabura agad yung message pagkabasa ko, parang hindi totoo. Pero naiwan sa screen yung background ko, larawan naming tatlo ni Mama at Papa. Noong nasa Tagaytay pa kami. Sa bandang likod ng litrato, may maliit na refleksyon sa salamin ng cafe. Babaeng nakaputi, nakangiti, nakatingin sa amin. Kinabukasan dumating si Papa na may bit-bit na mga bulaklak. Rosas, sampagita at ilang dahon na hindi ko kilala. Inilagay niya yun sa may altar tapos tinawag ako. Para kay Mama mo to, birthday niya, di ba? Tama siya. Birthday nga ni Mama, pero ang ipinagtataka ko noon dahil hindi ko siya sinabihan. At higit sa lahat, hindi ko rin alam kung paano niya nalaman kasi hindi naman siya nagtatanong tungkol sa ganong mga detalye dati. Habang inaayos niya yung bulaklak, napansin kong may gumagalaw sa ilalim ng mesa. Dahan-dahan kong sinilip. May kamay. Maputi. Mahaba at kumikislap sa liwanag ng kandila, nakahawak sa paa ni Papa na parang nag-aakay. Napasigaw ako, pagangat ng ulo ko, wala na yung kamay. Si Papa kalmado lang. Anak, okay ka lang? Tumango ako pero hindi ko alam na umiiyak na pala ako. Lumipas sa mga araw na parang walang saysay. Si Papa mas madalas na ngayon sa labas at tuwing gabi may mga pagaspas ng dahon kahit walang hangin. Isang gabi sinundan ko ulit siya. Hindi na ako nagdala ng cellphone. Tahimik akong naglakad hanggang sa sapa. Doon ko siya nakita. Nakaupo sa batong malapit sa balete. Nakatingin sa tubig. Sa tabi niya,
si Lynette. Nakaluhod at parang may sinasabi sa tenga niya. Pero ngayong malapitan ko silang nakita, napansin ko kung ano yung mali. Yung buhok ni Lynette hindi lang basta mahaba, umaabot sa lupa at kumikilos kahit walang ihip ng hangin. Parang mga ugat na humihinga. Ang balat niya sobrang puti pero sa ilalim ng ilaw ng buwan parang may gumagalaw sa loob. Parang may mga aninong dumadaan, parang may mga ugat ng halaman na bumabalot sa laman niya. Tumayo ako pero nadulas ako sa damo. Napalingon silang dalawa. Si Papa, gulat. Si Lynette, nakangiti lang. "Halika, Micah," sabi ni Papa. Pero yung boses hindi na pareho. Parang sabay silang dalawa ang nagsalita. Si Papa at si Lynette. Magkasabay, magkapareho ang tono, magkaiba ang pinanggagalingan. Tumakbo ako pauwi pero kahit ganun kalayo ang tinakbo ko, parang narinig ko pa rin yung huni sa tenga ko. Hindi ko alam kung guni-guni lang pero minsan pati pangalan ko naririnig ko na rin sa pagitan ng mga huni. Pag uwi ko, tumambad sa akin yung notebook ko na nakabukas. Yung pahina kung saan ko sinulat, baka hindi sa tao. May nadagdag na linya sa ilalim. Hindi nga, pero mas mahal siya ni Papa kaysa sa inyo. Wala akong ibang kasama sa bahay buong araw. Kinabukasan dumating si Tita Linda, kapatid ni Mama. Napansin niya agad na parang may iba sa bahay. Tahimik, malamig at amoy halaman. Sinabihan niya akong sumama sa kanya pero bago kami makaalis, bumalik si Papa. Nasa pintuan siya. Nakangiti pero hindi normal yung ngiti. Masyadong mahigpit, parang pinipilit. "Hindi pwedeng umalis si Micah," sabi ni Papa. "Sandali lang naman," sagot ni Tita. Biglang nagdilim ang paligid. Lahat ng ilaw sa bahay sabay na namatay. Tanging liwanag lang ng araw ang naiwan mula sa bintana. At doon sa gilid ng liwanag may aninong dumaan, haba ng buhok, nakalugay at humahawak sa balikat ni Papa. Pagbalik ng kuryente, wala na yung anino, pero si Tita nanginginig. "May bantay ang tatay mo," bulong niya. Nagulat ako noon sa sinabi niya kaya agad akong napatanong. "Anong ibig mong sabihin, Tita?" tanong ko. Mabilis naman siyang tumugon ng walang pag-aalinlangan. "May nilalang na kumapit sa kanya. Huwag mo na siyang sundan kahit anong mangyari." Hindi na ako nakasagot. Kinagabihan habang nasa loob ako ng kwarto, narinig ko ulit yung kanta. Hindi na mula sa labas, sa loob na ng bahay. Bumukas ang pinto ng dahan-dahan. Si Papa ulit, pero nakapikit. At sa likod niya, may buhok na nakalugay, gumagapang sa sahig. Ngumiti siya pero ibang ngiti na. "Micah," sabi niya, "magandang gabi. Gusto ko raw niyang makilala." Hindi ko alam kung anong lakas ng loob ang gumalaw sa akin pero napatakbo ako palabas ng bahay. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta pero nang lingunin ko ang bahay may nakita kong babae sa bintana. Si Lynette, nakatingin at sa likod niya si Papa. Nakapikit pa rin, humuhuni ng parehong kanta. At doon ko naintindihan hindi na niya basta kabit si Lynette. Si Papa na ang nililigawan ng isang hindi tao at ako naman ang sunod na pinupuntirya. Sir Jupiter, simula nung gabi na tumakbo ako palabas ng bahay, parang hindi na ako makabalik sa sarili ko. Parang kahit saan ako tumingin, naroon siya. Sa anino ng puno, sa refleksyon ng salamin sa tricycle, sa tunog ng mga ibon tuwing umaga. Si Lynette. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba o kung sinusundan talaga niya ako. Nakatuloy ako kina Tita Linda nung gabing yon. Hindi ko nasabi ang buong detalye pero halata sa mukha ni Tita na alam niya na may kababalaghan na. Lagi siyang nagro-rosaryo, laging may asin sa mga sulok ng bahay, pero kahit anong dasal, kahit anong bendisyon, hindi nawala yung amoy ng bulaklak. Kahit sarado sa lahat ng bintana, laging may pumapasok na halimuyak.
Mabango pero nakakasulasok, parang nilulunod ang hangin. Hindi ko rin mapigilan ang sarili kong makinig tuwing gabi. Minsan sa pagitan ng mga tunog ng kuliglig naririnig ko yung huni. Pamilyar, parehong tono, parehong inaawit na pang-akit. At kahit takot na takot ako minsan nahuhuli kong ginagalaw ng labi ko yung tono, parang unconsciously, sinasagot ko siya. Isang gabi nagising ako sa paggalaw ng kurtina. Wala namang hangin. Nang tumingin ako nakita ko si tita. Nakatayo sa may pintuan, gising din. Nararamdaman mo rin ano? Sabi niya. Tumangulang ako at tinuro niya yung labas ng bintana. Sa tapat ng bahay sa may poste ng ilaw may babaeng nakatayo. Si Lynette. Hindi siya gumagalaw pero sa bawat kurap ng ilaw parang lumalapit siya ng kaunti. 1, 2, 3 kurap hanggang sa nasa tapat na siya ng gate. Hindi siya naglalakad. Parang dulas lang ng anino sa lupa. Tumakbo si tita sa altar. Kinuha yung bote ng holy water at sinabuyan ang pinto. Pagbuhos niya sabay namatay ang ilaw. Wala nang liwanag pero may narinig akong kaluskos. Yung parang may gumagapang sa dingding, pataas. Nang buksan ni tita ang flashlight sa cellphone niya, may marka ng kamay sa pader. Mahahaba ang daliri, basa at amoy lupa. Kinabukasan, sinabi ni tita na aalis muna kami. Pupunta raw kami sa kaibigan niyang albularyo sa kabilang bayan. Habang nag-iimpake siya, sinubukan kong tawagan si mama. Sa wakas, nag-ring. Pero ang sumagot, hindi si mama. Maika? Boses ni Papa, mabagal at parang antok. Tay? Nag-aalinlangan kong sagot. Umuwi ka na, hinahanap ka niya. Magagalit yun pag hindi ka bumalik. Naputol ang tawag. Kahit anong ulit ko, out of coverage area na lang ang sagot. Pagtingin ko sa screen, may bagong wallpaper ang phone ko. Larawan namin ni Papa. Pero sa likod niya may buhok na mahaba, nakalugay, parang nakapulupot sa leeg niya. Pagdating namin sa baryo kung saan nakatira yung albularyo, tila mas humupa ang hangin. Tahimik pero mabigat. Si Aling Petra, matandang babae at halos di makalakad pero matalim ang mata. Paglapit ko pa lang sabi niya agad, hindi siya aalis hanggat may hawak siyang sa inyo. Nagulat ako at hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Anong ibig niyo pong sabihin? Tanong ko. Tao yan noon, pero matagal nang kinuha ng mga taga-ilalim. Ang katawan niya ginawang sisidlan ng halimuyak, pang-akit. Nakapili na siya. Tatay mo. Pero dahil nakikita mo siya, gusto ka rin niyang isama. Napalunok ako at kaagad akong nagtanong kung paano ko siya mapuputol. Tiningnan niya ako tapos yung kamay niya nilapit sa noo ko. Kung kaya mo, huwag kang babalik. Huwag mong lapitan ang ama mo hanggang sa tuluyang makawala. Pero kung babalik ka, masasanib ka rin. Kinagabihan, nagising ako sa ingay ng mga aso sa labas. Akala ko bangungot. Pero nang tumingin ako sa bintana, may ilaw sa malayo mula sa direksyon ng bahay namin. Tumayo ako agad pero si tita pinigilan ako. Huwag kang lalapit doon. Baka si Papa yun, sabi ko. Hindi na siya si Papa mo. Pero hindi ko siya pinakinggan. Tumakbo ako palabas, dala ang cellphone ko. Habang papalapit ako sa bahay, mas lumalakas ang ilaw. Galing sa loob, kulay dilaw na parang apoy ng kandila. Pagdating ko, bukas ang pinto, amoy lupa, amoy bulaklak. At doon ko siya nakita. Si Papa nakaupo sa gitna ng sala, nakapalibot sa kanya ang mga dahon at ugat na parang buhay. Nakapikit siya, humuhuni at sa likod niya nakatayo si Lynette, nakatingin sa akin. Nakangiti pero yung mata niya walang itim, puro puti lang. Papa, mahina kong tawag. Dahan-dahan niyang iminulat ang mata niya pero hindi na mata ng tao yung bumungad sa akin. Puno ng liwanag, berde, kumikislap, parang punong nabubuhay sa loob niya. Umuwi ka na, Maika. Sabi niya pero sabay nilang sinabi ni Lynette,
Magkaiba ng bibig, iisang boses. Umuwi ka na rito. Gusto kong tumakbo pero nanigas ang mga paa ko. Parang may nakapulupot sa bukong-bukong ko. Nang tumingin ako, may mga ugat na galing sa sahig gumagapang paakyat. Naramdaman kong malamig at basa. Parang kumakapit mismo sa laman ko. Papatigilan mo yan! Sigaw ko pero tumawa lang siya, mahina, parang tuwang-tuwa. Hindi ko na siya kayang pigilan, anak. Sabi niya sabay tinuro si Lynette. Siya ang hangin, siya ang lupa at siya ang kasama ko kahit mawala ka pa. Napaluhod ako, umiiyak na ako pero hindi ko maramdaman yung luha. Ang tanging naramdaman ko ay yung malamig na halik ng hangin sa batok ko at yung boses ni Lynette na pabulong sa tenga ko. Hindi mo kailangang matakot. Maganda rito. Tahimik at walang iwanan. Bago pa man ako tuluyang lamunin ng mga ugat, narinig kong may sumigaw sa labas, si Tita Linda. May hawak siyang asin, sabay saboy sa sahig. Sumirit yung mga ugat, parang nasusunog at nagliyab ang paligid. Napasigaw si Papa at sabay silang naglaho ni Lynette. Naiwan akong nakahandusay, nanginginig at amoy bulok na bulaklak ang hangin. Nang magmulat ako, nasa bahay na ulit kami ni Tita. Pero parang wala na akong maramdaman. Wala na si Papa. Wala na rin si Lynette. Pero gabi-gabi kahit anong lipat namin ng bahay, sa dilim ng kwarto naririnig ko pa rin yung himig. Yung pamilyar na huni na dati kong naririnig kay Papa. Minsan pagtingin ko sa salamin, nakikita ko siya sa likod ko. Si Papa, ngumingiti at sa balikat niya nakapatong ang kamay ni Lynette. Sir Jupiter, mula noon, hindi ko na alam kung saan nagtatapos ang panaginip at nagsisimula ang realidad. Gising man ako o tulog, naririnig ko pa rin yung huni. Hindi na siya malinaw na kanta. Parang buntong hininga na humahaba. Humahalo sa ingay ng electric fan o sa huni ng kuliglig sa labas. Pero kahit anong gawin ko, alam kong siya yun. Lumipat kami ni Tita ng bahay 3 beses, una sa apartment sa bayan, tapos sa inuupahan niyang kwarto sa kamag-anak, tapos dito sa maliit na bahay na medyo malayo na sa kamihasnan. Wala nang bakuran, wala nang puno, pero kahit saan kami pumunta, sumusunod pa rin. Minsan habang nag-aayos ako ng mga damit, mapapansin kong nabubuksan mag-isa yung bintana. Hindi naman malakas ang hangin. Minsan naman may lalabas na alingaw-ngaw mula sa radyo kahit nakapatay. At palaging pareho ang maririnig kong tugtugin. Yung himig na ginagawa ni Papa tuwing gabi. Tahimik si Tita tungkol sa lahat, pero alam kong natatakot din siya. Madalas ko siyang marinig na nagdadasal sa kusina, pabulong habang nakatingin sa baso ng tubig na may asin. Bago kami matulog, lagi niyang nilalagay iyon sa may ulunan ko. Pampawala ng masamang panaginip, sabi niya minsan, pero alam kong hindi lang panaginip ang tinataboy niya. Isang gabi nagising ako dahil sa tunog ng kaluskos. Akala ko dagalang. Pero nang lumingon ako, nakita kong nakabukas yung aparador. Hindi naman yun madaling mabuksan. Minsan nga kailangan pang hatakin ng malakas. Pero ngayong gabi, nakangangang parang may lumabas. Lumapit ako, dahan-dahan. Sa loob may nakasabit na damit ni Papa. Hindi ko alam kung paano napunta ron kasi hindi naman namin kinuha ang mga gamit niya nang umalis kami. Ang tela, basa. Paglapit ko, naamoy ko ang mabaho na halimuyak ng sapa, yung amoy ng lumang tubig, lupa at bulok na dahon. Napatakbo ako palabas ng kwarto at doon ko nakita si Tita nakatayo siya sa sala, nakaharap sa pinto, hawak yung baso ng asin. Maika, sabi niya, may dumarating. Paglingon ko sa bintana, may aninong dumaan, mabagal, mahaba ang buhok, walang ingay ang mga paa. Niyakap ako ni Tita, ramdam kong nanginginig siya. Hindi mo na siya dapat tinitingnan, Maika. Hindi na siya si Papa mo. Pero bago ko pa siya masagot, biglang sumabog ang baso sa sahig at sa pagitan ng pira-pirasong salamin nakita ko ang refleksyon nila.
Si Papa at si Lynette nakatayo sa labas ng pinto. Hindi ko alam kung ilang segundo akong natulala pero naramdaman ko yung malamig na simoy na pumasok, yung amoy ng damo at yung pakiramdam na parang may mga daliri na humahawak sa buhok ko. Pagtingin ko muli, wala na sila pero nakabukas pa rin ang pinto. Kinabukasan nagbasya si tita na pumunta kami sa simbahan. Hindi raw para magpatawas kundi para lang magdasal. Pero habang naglalakad kami papunta roon, may mga dumadaan na langaw sa paligid ko. Hindi normal, ang lalaki, ang itim at parang sinasadyang sumunod. Pagdating namin sa simbahan, sabay kaming lumuhod. Ramdam kong nanginginig yung bangko. Hindi ko alam kung ako o siya. Pero nang tumingin ako sa altar, parang may nakatayo sa gilid ng pare. Babae, nakaputi, mahaba ang buhok at walang mukha. Lumabas kami agad. Hindi ko na tiningnan kung ano yun. Pag-uwi namin, halos hindi na ako lumabas ng kwarto. Hindi na ako kumakain at hindi rin ako natutulog. Pero kahit anong pikit ko, nandun siya. Minsan nagising ako sa boses ni Papa. Malapit lang, "Anak." Narinig ko siya sa tabi ng tenga ko, parang humihinga malapit. Pero pagdilat ko, wala. "Pa," sabi ko mahina. "Nasaan ka?" Tahimik at mula sa dulo ng kama narinig ko yung boses ni Lynette at halos bulong, "Dito lang kami." Nang gabing yun, hindi na ako tumakbo. Hindi ko na kayang tumakbo. Umupo lang ako sa kama at sa salamin sa tapat ko unti-unting lumitaw ang mukha nila. Si Papa nakangiti pero parang hindi na siya tao. Maputla, walang anino at sa bawat ngiti niya parang lumalabas ang huni. Sa likod niya si Lynette. Mahigpit ang yakap sa balikat niya pero ang mga daliri niya parang mga ugat ng puno. Dahan-dahang pumapasok sa balat ni Papa. Gusto kong sumigaw pero walang lumabas. Sa halip napansin kong may iniabot sa akin si Papa sa salamin. Ang rosaryo ni Mama. Nasa loob ng salamin pero parang inalok niya sa akin. "Uwi ka na, anak," sabi niya. Mahina. "Hindi mo na kami kailangang hanapin." At doon ko naintindihan. Hindi sila nagpaparamdam para takutin ako. Gusto nila akong isama. Simula noon tuwing gabi, may mga tanda na. Yung mga alon ng hangin sa loob ng kwarto parang humihinga. Yung kurtina kumakaway kahit sarado ang bintana. Minsan pag humarap ako sa salamin, hindi ako nag-iisa. At sa tuwing sasapit ang 11:00, nagsisimula ulit ang kanta. Hindi na siya humihinto. Sinubukan ni tita na ipatawag si Mama mula abroad. Sabi niya kailangan na raw umuwi. Pero bago pa siya makauwi, nagkasakit si tita. Lagnat na hindi maipaliwanag. Sinabayan ng panaginip na paulit-ulit. Lagi raw niya akong nakikitang tinatawag ng isang babae sa may sapa. "Huwag kang lalapit, Maika," sabi niya bago siya tuluyang nanghina. "Hindi niya kailangan ng papa mo, kailangan niya ikaw." Ngayon, Sir Jupiter, ako na lang mag-isa rito. Si tita nasa ospital, si Mama hindi pa rin makauwi. Pero gabi-gabi dumadalas ang awitin. Minsan nanggagaling sa ilalim ng bahay, minsan sa dingding at minsan sa loob mismo ng ulo ko. At minsan kapag nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi, ramdam kong may humahaplos sa buhok ko. Malamig, basa at mabigat. Pagtingin ko sa salamin, sila yung nandun. Si Papa nakaupo sa tabi ko at sa balikat niya nakapatong ulit ang kamay ni Lynette. Pero ngayong gabi, may bago akong napansin. Sa likod nilang dalawa may pangatlo ng anino. At kahit mahina ang liwanag, alam kong ako yun. Pagkatapos kong makita yung pangatlong anino, hindi na ako lumabas ng kwarto. Parang may pumutok na kung anong tahimik sa loob ko. Yung uri ng takot na hindi ko kayang isigaw. Bawat pagdilat ko, pareho lang ang tanawin ang salamin sa tapat ng kama.
Ang kurtinang gumagalaw kahit walang hangin at ang dilim na hindi ko alam kung galing sa labas o sa loob ko. Nagsimula yung gabi sa parang karaniwang lamig pero habang lumalalim ramdam kong may mabigat na presensya sa paligid. Parang may humihinga sa sahig. Pagtingin ko basang-basa ang kahoy, parang may umaagos na tubig mula sa ilalim. Naamoy ko na naman yung amoy ng sapa, yung bulok, malansa at malamig na singaw na dati kong naamoy kay Papa tuwing gabi bago siya mawala. Sinubukan kong tumayo pero biglang nag-iingay yung radyo sa mesa. Wala naman akong binuksan pero tumunog, hindi musika, hindi yung mismong himig. Mahina, parang pinipilit na buuin mula sa alon ng hangin. Hindi ko alam kung bakit ako lumapit. Siguro kasi gusto ko lang marinig ulit si Papa. Siguro kasi kapag narinig ko, baka may paliwanag. Pero nang malapit na ako sa radyo, huminto yung tugtog, napalitan ng tunog ng tubig, yung parang may naglalakad sa mababaw na ilog. At doon ko siya narinig. My God! Mahina, parang galing sa ilalim ng bahay. Sumilip ako sa bintana, madilim ang labas pero may liwanag ng buwan. Sa likod bahay, tanaw ko ang lupa na basa at sa gitna noon may 2 anino. Isa kay Papa, isa kay Lynette. Nakatayo lang sila, magkatabi at nakatingala sa akin. Hindi gumagalaw pero ramdam kong nakangiti sila. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa pero bumaba ako, barefoot, walang suot na tsinelas, parang may nagtutulak sa akin palabas. Ang hangin malamig pero pawis na pawis ako. Ang bawat takbang ko sa lupa lumulubog sa putik at sa bawat yapak parang may kamay na humahawak pabalik. Pagdating ko sa likod, wala na silang dalawa, pero yung amoy mas matindi. Parang bulok na isda, pinaghalong luha at tubig ilog, at doon ko narinig ang huni mula mismo sa balon. Lumapit ako, mabagal, habang tumitigil ang paligid. Wala nang kuliglig, wala nang hangin, parang lahat ng ingay ay nakatingin lang sa akin. Pagdungaw ko sa balon, nakita ko ang refleksyon ko, pero hindi ako yun. Maputla, mahaba ang buhok at nakangiti. Uwi ka na, Maika. Sa likod ng boses may isa pang mas pamilyar, si Papa. Naghihintay siya. Paglingon ko nandun na si Lynette, nakaputi, nakalugay, basa ang buhok at malamlam ang balat. Hindi siya naglalakad pero unti-unti siyang lumalapit. Ang mga mata niya itim na walang puti. Sa bawat hakbang niya natutuyo ang lupa. Ba't mo ko sinusundan? Tanong ko pero mahina lang at halos bulong. Hindi siya sumagot. Ngumiti lang at doon ko nakita. Sa gilid ng mukha niya lumilitaw ang pamilyar na nunal ni Mama. Parehong-pareho. Parang pinaghalong mukha ni Mama at ng isang hindi tao. Doon ko lang naintindihan. Hindi niya gustong agawin si Papa. Gusto niyang bumalik, gusto niyang mabuo ulit yung pamilyang nawala. Pero hindi na sila tao. Biglang bumukas yung pinto ng likod bahay. Si Tita, nanghihina pero nakatayo, hawak niya yung rosaryong may asin na ibinigay sa akin. Maika, huwag kang lalapit! Sigaw niya pero hindi ko sa marinig ng buo. Parang may nakaharang na hangin sa pagitan namin. Sa balon lumabas ang kamay, basa, putik, nanginginig, isa pa hanggang sa 2 kamay na ang kumakapit sa gilid. Lumitaw si Papa basang-basa at nakangiti pero ang mga mata niya dilat, parang wala ng laman. Anak, sabi niya, kasama mo na kami. Gusto kong umatras pero parang mabigat ang lupa, parang hinihila yung mga paa ko. Sa bawat hakbang may kamay na lumalabas sa ilalim ng putik. Humihila at kumakapit. Si Tita umiiyak na. Lumapit siya, hawak yung asin, ibinuhos sa lupa sabay dasal. Sa ngalan ng Ama, pero bago niya matapos may sumigaw na boses matinis, mahaba at hindi galing sa tao. Tumigil ang lahat. Pagtingin ko ulit, wala na si Papa. Wala na si Lynette, pero yung balon kumikislap, parang may ilaw sa ilalim. Dahan-dahan akong lumapit. Hindi ko alam kung bakit.
Parang tinatawag pa rin ako. At sa loob ng tubig nakita ko sila. Si Papa, si Lynette at yung pangatlong anino. Ako, nakalubog, nakangiti. Mula sa likod ko narinig ko ulit si tita, "Huwag kang titingin!" Sigaw niya pero huli na. Nakatitig na ako sa sarili ko. At yung refleksyon, gumalaw pabalik. Nakita kong ngumiti siya, sabay bumuka ang bibig. "Dito ka na." Sumigaw si tita sabay yakap sa akin. Ramdam ko yung init ng katawan niya pero malamig ang paligid. Narinig ko yung tubig na bumubulwak mula sa balon. Hanggang sa unti-unting nagdilim lahat. Ang huling naalala ko yung huni. Hindi na siya malungkot o nakakatakot, parang lullaby. Parang kanta ni Mama nung bata pa ako. At bago ako tuluyang mapapikit, may malamig na kamay na humawak sa akin. Magaan, mahigpit at may boses na bumulong halos kasabay ng hangin. "Magandang gabi, anak." Pagmulat ko, amoy lupa at bulok na dahon ang unang pumasok sa ilong ko. Mainit ang paligid pero basa ang damit ko, parang bagong ulan. Nasa gilid ako ng sapa, tahimik. Wala si Papa, wala si Lynette. Tanging mga kuliglig lang ang maririnig. Dahan-dahan akong tumayo. Nanginginig ang tuhod ko. Sa kabila ng sapa may nakita akong piraso ng damit. Polo ni Papa. Nilapitan ko pero habang papalapit ako, unti-unti itong lumulubog sa tubig, parang hinihila pa ibaba ng kung ano. Gusto kong sumigaw pero walang lumabas. Ang boses ko parang naiwan sa takot. Narinig ko ulit yung awit. Mahina, parang hangin lang, pero hindi na galing sa paligid. Sa loob ko na, sa ulo ko. Bawat tono may kasunod na alaala ang hindi ko maalala. Mga gabi na naririnig kong humuhuni si Papa. Mga pagkakataong may tumatawag sa kanya sa labas habang tulog kami ni Mama. At ngayon, alam ko na kung sino yon. Sa malayo may liwanag, parang apoy pero hindi nasusunog ang mga dahon sa paligid. Doon ko siya nakita, si Lynette, nakatalikod pero kahit hindi ko nakikita ang mukha niya, alam kong nakangiti siya at may hawak siyang kamay. Kay Papa. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Pagmulat ko, nasa bahay na ulit kami ni tita. May mga kapitbahay sa labas, may mga pulis, may umiiyak. Pero parang wala akong marinig. Wala na si Papa. Wala ring katawan. Sabi nila baka nalunod. Pero alam kong hindi. Alam kong may ibang kumuha sa kanya. Mula noon, tahimik na ang bahay. Si Mama umuwi nang wala sa oras pero hindi ko rin masabi sa kanya ang totoo. Sabi ko lang umalis si Papa. Hindi ko kayang sabihin na hindi siya umalis. Na sinundo siya. Gabi-gabi bago ako matulog, may naririnig pa rin akong awit. Minsan mahina lang, minsan parang sa mismong tenga ko na. At sa salamin ng aparador may bakas ng kamay na parang galing sa loob. Minsan hinahaplos ko yung lumang cellphone ni Papa. May mga recording pa rin doon, mga himig na parang kanta ng hangin. Pero kapag pinakinggan mo ng mabuti, maririnig mo sa huli ang tinig ni Papa. Mahina, pabulong. Maika, huwag mo siyang tingnan sa mata. Hanggang ngayon, sinusunod ko yun. Kahit alam kong sa bawat salamin sa bahay may anino ng babaeng nakatayo sa likod ko, nakangiti at nakatingin sa akin. Sir Jupiter, kung mababasa niyo man ito, gusto ko lang marinig ulit ang boses ko kahit sa sulat na lang. Hindi ko alam kung para saan pa. Wala na si Papa. Si Mama nasa abroad pa rin at ako nandito pa rin sa bahay na parang unti-unting kinakain ng katahimikan. Mula noong gabi na yon, hindi ko na tinangkapang hanapin si Papa. Sa totoo lang, hindi ko alam kung gusto ko pa siyang makita. Ang huling imahe na naiwan sa isip ko ay yung kamay niya. Yung kamay na hinila palayo ng babae sa sapa. Si Lynette. Hanggang ngayon hindi ko alam kung ano talaga siya, pero sigurado akong hindi siya tao. Nakita ko minsan sa telepono ni Papa yung mga mensahe nila. Wala namang kakaiba, mga simpleng tanong lang. Nasa bahay ka ba? O bukas ulit tayo?
Pero kapag binasa mo ng paulit-ulit, mapapansin mong may mga salitang hindi niya tinatapos. Parang may kausap siyang alam na ang sagot bago pa niya masabi. At minsan may mga mensaheng biglang nawawala kahit sa memory card. Minsan naiisip ko baka si Papa lang din talaga ang gustong makawala. Baka sa kanya nagsimula ang tawag. Pero kahit ganon, hindi ko siya masisi. Siguro pagod lang siya. Siguro naghahanap lang siya ng katahimikan at mali lang ang nilapitan niyang nilalang. Ngayon tuwing gabi naririnig ko pa rin po ang awit. Hindi na nakakatakot, mas parang paalala. Minsan dinidikit ko ang tenga ko sa dingding kasi doon ko lang siya maririnig ng malinaw. May parte pa rin sa akin na natatakot pero mas malaki na yung parte na nangungulila. Sabi ni Mama sa tawag namin kagabi, uuwi na raw siya sa susunod na buwan. Sabi ko, sige po Ma. Hindi ko binanggit na minsan sa kwarto ni Papa may ilaw pa ring biglang bumubukas mag-isa. Na yung lumang cellphone niya minsan tumutugtog pa rin. At sa tuwing maririnig ko yung himig na yon, hindi na ako lumalabas. Nakikinig lang ako hanggang sa tumigil. Siguro mas madali nang tanggapin na may mga tao talagang hindi natin kayang bawiin. May mga halinghing ng hangin na hindi na dapat sagutin. At may mga awit na mas mabuting hayaan na lang magtapos ng mag-isa. Hindi ko na alam kung matatakot pa ako, Sir Jupiter. Kasi kung totoo mang binabalikan tayo ng mga nilalang na yon, baka hindi dahil gusto nilang manakot. Baka dahil gusto lang nilang maalala. Gusto lang nilang marinig ulit ang tinig ng taong iniwan nila. At kung sakaling marinig ko ulit yung awit mamaya, hindi na ako tatakbo. Pipikit na lang ako at hahayaan ko siyang matapos. May mga kwento talaga sa Sitio Bangungot na hindi lang tungkol sa multo, kundi tungkol sa mga naiwan. Yung mga hindi pa marunong bumitaw, si Micah, si Papa niya, si Lynette, lahat sila naging bahagi ng iisang awit na hindi matapos-tapos. Kung iisipin, baka ganun din tayo minsan. Kapag may nawala, inahanap natin kahit saan. Sa mga lumang litrato, sa tunog ng hangin, sa mga kanta na dati nating pinapatugtog. Pero sa paghahanap minsan, may nagbubukas na pintong hindi na dapat buksan. Sa mga nakikinig ngayon, kung sakaling marinig nyo rin ng isang awit na pamilyar pero matagal nyo nang nakalimutan, huwag nyo na sanang subukang sundan kung saan nanggagaling. Kasi baka hindi lahat ng kanta ay para sa atin. Ako po si Jupiter at ito ang Sitio Bangungot Tagalog True Horror Stories. Hanggang sa susunod na gabi, makinig, manalig at huwag kalimutang magdasal bago matulog.